Santiago. Dahil mahal po That's namin my kayo, mag-o-open na po tayo ng panibagong branch po doon sa Trilis Building po, number 17, Calao East Street, Calao East, Santiago City. Malapit lang po to sa Victory Liners. So, sa mga taga Santiago, nandiyan na po ang ating bagong branch. So, pwede nyo pong mabili ang ating Natural Purchase Capsule. So, text lang po nila sa 0922 597-5165. Sound check. Sound. Ulitin ko po, 0922-597-5165. Okay, Dr. Anong drive niya yung gabi? yung susi ko sir ay yung isa sa mga nais ng Diyos para sa interview magkaroon tayo ng magandang kinabukasan po sa Jeremiah 29:11. Siguro yung break mo lang ito. Masyadong mahaba ito. Hindi, agapan tayo na. Agapan tayo. Dala at maunawaan ng punsya. Buhay na may pagbagaan. Pagpili ng later rin mo para makafocus dito sa gusto mo. Nakatida. Ikaw naman pa natin sa number 6 naman. Ito pa nga yung ito po yung pangatlo. Kasi pag tinuon mo yan, mahaba o malaki mo sa kapatid. So ito na, babanggitin lang yun. Kasi magbabalik tanaw lang naman ito. Tapos ito number 6. Banggitin lang yung Okay ma'am, time na po tayo. So ma'am, alala lang po sa mga nakikinig ng ating programa sa bawat ng pensulan makinig lang po sila Monday to Friday po, 8 to 8:30 po sa DCWP 540 kHz. So sa mga hindi ko namin nasagot ng text, pwede po mag-text ulit sa ating hotline number sa 0939-657-0168. Okay ma'am, paalam na po sila. Ma'am. Ang Natural Power ay formula sa kombinasyon ng mga halaman sa parang. Ang tamang formula ng pinakasikreto nito kung bakit masasabing the product speaks for itself. Natural Power, where science works naturally. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 913-1933 o sa 912-6251. NoaPro Therapeutic Claims.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa langit, Ikaw ang aming El Shaddai, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa buhay at kalakasang handog mo. Minsan pa sa pangalan ni Jesus, nagpapakumbaba kami at humihingi ng kapatawaran sa aming mga sala. Naisama mo ang aming pagsasimpaporit sa gabi ito sa iyong kaluwalhatian. Abutin mo po ang lahat ng nakikinig at nakakapanood ng programa mo ito. Pagpalain mo po ang aming buhay at tumimunawa ang salita mo sa aming puso at maging gabay at ilaw sa araw-araw hanggang maging kalugod-lugod ang aming buhay sa iyo bilang buhay na hain at handog pasasalamat sa kadakilaan mo. Inaangkin namin at pinasasalamatan ang iyong pagpapalang laging nakalaan. Ito'y dalangin namin kasamang aming Inang Birhen Maria sa dakilang ngalan mo, Ama, ng Panginoong Hesus, kasama ng Espiritong Banal. Amen. Amen. At muli, welcome po sa programang Lord, I Offer My Life tuwing Biyernes alas 8:30 ng gabi dito po sa DZWT 540 kHz po sa inyong AM band. Pag-aalay ng ating buhay kay El Shaddai. Ang pangako ng Diyos ay isang buhay na ganap at kasiyasiya, puno ng buhay na papuri at pagsamba sa ating Diyos na dakila. At bago po ang lahat, mula po dito sa studio ng DCWT sa Baguio City, bumabati kami sa ngalan ng ating punong lingkod, Brother Mike Zivilarde, at ng ating PFCC Head, Brother Tony Sacapanyo. Isang mapagpalang gabi sa lahat ng nakikinig. Taglayin po ninyo ang kapayapaan at kagalakan ng ating Diyos. Ako po ang inyong ka-prayer partner, kapatid sa pananampalataya, Brother Ramel Pusadas po, na makakasama ninyo ng kalahating oras sa pagninilay po ng salita ng Diyos. At ngayong gabi po, meron po tayong espesyal na panauhin in the flesh himself, ang ating minamahal na PFCC Head, walang iba, kundi ang ating kapatid, Brother Tony Sacapanyo, bumabati po sa inyong lahat isang pinagpalang gabi. Nawa po ay sa inyong pakikinig ay mapagpala po tayong lahat. Amen. At bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magnilay sa salita po ng Diyos. At tutunghayan po natin mula sa aklat po ni Jeremiah, chapter 29, verse 11 po. Sa sarili nating wika, ganito pong nasusulat. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ang buhay at makapangyarihan salita ng Diyos. Maraming salamat sa Diyos. So, nung nakaraang Biyernes po, napag-usapan natin ang ilan sa magagandang bagay na nais ng Diyos para sa atin, sa ating buhay. At tinalakay natin ang 7 sa mga bagay na ito. Bagamat higit na mas marami ang mga magagandang balak meron ng Diyos, sa kakulangan po ng oras, 7 lang po ang ating tinalakay. At bilang pagbabalik tanaw, isa-isahin po natin ulit ang mga 7 na pag-usapan po natin. Una po, nakita natin na nais ng Diyos, umusad tayo sa ating buhay, na magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Ikalawa, ito po hindi lang para sa atin, sapagkat nais din ng Diyos na ang ating mga saling lahi, mga anak, ay maranasan din po ang buhay na itong inilalaan ng Panginoon. Sa ikatlo, ang nais ng Diyos na makilala at maunawaan natin siya. Hindi lang yung nananatili tayong namamangha sa Diyos. Ikaapat, nais din po ng Diyos na magkaroon tayo ng buhay na may kahulugan at makabuluhan. A life filled with meaning and reason, ika nga. Ikalima, nais din po ng Diyos na malaman natin na siya ay para sa atin, na siya ay kakampi natin. No? At ika-6, na siya pong pagbubulayan natin ngayong gabi, nais din po ng Diyos ng ating kinabukasan ay mapuno ng kapayapaan at pagpapala. Sa ika-7, gusto rin po ng Diyos na maging maayos, malusog, at malakas. Di lang ang ating spiritual na buhay, kundi maging ang ating buhay dito sa ibabaw ng mundo. Amen po. At ngayong gabi naman po, pag-usapan po natin ang tungkol sa isang magandang nais ng Diyos para sa atin. Ang kanyang magandang balakin
na tayo ay magkaroon ng isang mainam na kinabukasan, tayo mga anak niya. Kaya nga, manatili po tayong nakalagay sa ating pag-asa sa ating Diyos. Ibig sabihin, hindi lang po umasa, kundi magtiwala at manalig sa Kanya. Pagkat ang walang pananalig o pananampalataya, hindi kalulugdan ng Diyos. Nasusulat po, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Isa sa maling akala ng karamihan, ang nais ng Diyos ay magdusa tayo, magtiis, magbata ng mga pasakit upang maging mas mabuting tao. Bagamat katotohanan na may kaakibat na pagtitiis ang paglago natin sa buhay. At malinaw po sa ating tinunghayan, Jeremiah chapter 29 in verse 11, at ito po'y muli nating basahin, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Now, I will do remember this in English, sabi ganon. I, the Lord, know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, and to give you hope and a future. Yan yung sinasabi sa wikang English. Amen po. So, malinaw na hindi po nagmumula sa Diyos ang mga hindi kanais-nais na nararanasan natin sa buhay. Huwag tayong palilinlang sa kaaway. May malasakit sa atin ng ating Diyos. Nais niyang magkaroon tayo ng kinabukasang puno ng pagpapala. Mayroong isang kaisipan na kapag niyakap at tinanggap natin ang mga pang-aapi, pang-aabuso, at pagmamaliit sa atin ay magiging mas mabuti o maganda ang ating pagkatao. At mukhang may katwiran, lalo na tinuturo ng marami na tayo ay lumalago kapag may tiisin at paghihirap. At sa pagkakataon ito, naaalala ng karamihan ang lumapit sa Diyos ng taimtim. Kaya lang po, kinakailangan pong unawain natin na may pagkakaiba ang mga problema at bagyo sa buhay tulad po ng karamdaman at kamatayan na kabahagi ng mundong kinalalagyan natin ang mga bagay na yun. Mundong bumagsak sa kalooban ng Diyos dahil sa pagkakasala ng una nating magulang. At may mga bagyong dumarating naman sa atin dahil sa kagagawan natin, sa mga mali nating pamumuhay at mga maling desisyon. At nangyayari ito kapag sinusunod natin ang ating sariling kalooban, ang ating makalaman at makamundong paghahangad. Kapag hindi natin isinangguni ang Diyos o sinangguni ang Diyos at sinunod ang kanyang matuwid na landas at hindi tayo nakiayon sa magandang plano ng Diyos, doon ipinahihintulot ng Diyos na mangyari sa atin ang masasabi nating mapait na bunga ng ating maling ginagawa o mga maling ginawa. Amen. Kaya't hanggat hindi tayo bumalik sa tamang landas, mapapariwara po tayo at patuloy na dadanasin natin ang mga problema na kagagawan din po natin. Ngunit sabi sa Jeremiah 29 verses 12 hanggang 14, kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit, at dadalangin sa akin, at diringgin ko naman kayo. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan, kung buong puso ninyo akong hahanapin. Oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan. Titipunin ko kayo mula sa lahat ng bansa at puok na pinagdalhan ko sa inyo, at ibabalik sa dakong pinagmulan ninyo bago kayo mabiyak. Ayan. Malimit po kasi, pinipili natin ang mga bagay na hindi kasama sa plano ng Diyos para sa atin. Kaya ang nangyayari, natatagpuan natin ang ating mga sarili sa isang kalalagayan na ayaw natin. Amen. Ang magandang balita, hindi isinusuko ng Diyos ang magandang layunin niya sa atin. At kapag hinanap natin ng Diyos at bumalik sa Kanya, buong puso tayong tatanggapin at patatawarin. Amen po. Hindi po tulad natin, kapag may sumuway o umawi sa atin, malamang
hindi na natin bibigyan pa ng pabor o kahit pakikitunguhan man lang ng maganda. Oh, marami pa sa atin. Kapag maganda ang takbo sa buhay, hindi na hinahanap pa ang inilalaan o kung ano po ang nais po natin, masusunod. At sabi nga, total, mayroon tayong malayang kalooban at ito naman ay regalo ng Diyos sa atin. Kaya kung minsan dumadanas tayo ng bagyo, dahil sa kagustuhan na rin ng Diyos na magkaroon tayo ng pagkakataon na magmuni-muni, mag-isip-isip, kung ito ba talaga ang nais nating buhay. At kung sakali na magdesisyon tayo na ayoko na, tama na, sawa na ako, Amen. at muling manumbalik sa Diyos, hanapin siya ng buong isip, ng buong puso, at ng buong lakas, matatagpuan natin siya. At ito po yung nasusulat. Matthew chapter 7 and verse 7. Ang humihingi ay bibigyan, ang naghahanap ay makatatagpo, at ang kumakatok ay pagbubuksan. Amen po. At isa pa pong bagay, ano po, ang Diyos ay higit pa sa isang mabuting magulang. Mahal niya tayo. Nais niyang pagpalain ng bawat isa sa atin at bigyan ng isang magandang buhay. Isang buhay to the max, ika nga. Hallelujah. Anong magulang ang maglalayo na mapasama ang kanyang sariling anak, di po ba? Ayan. Matthew chapter 7 and verse 11, sabi ng ating Panginoong Sus, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa Kanya. Kaya nga, kung tayo man ay dumadaan sa mga pagsubok, problema o tiisin sa buhay, sa sandaling ito, nakamasid ang Diyos sa atin, nakaabang at nakaalalay. Sa anumang sandali na tumawag tayo at tumingin ng saklodo sa Kanya, anyayahan siyang kumilos sa ating buhay, parang isang ama na agad tatakbo sa tabi ng kanyang anak kapag napapahamak. Amen po. Ngunit mayroon pong caveat po dun eh. Kinakailangan na tayo ay magpasya, tayo ay magdesisyon na nais nating makialam ang Diyos sa ating buhay. Pagkat kahit na nais ng Diyos na masunod ang kanyang kalooban sa ating buhay, hindi po niya ipagpipilit ito sa atin. Kaya nga, kung magpapatumpik-tumpik naman tayo, pabago-bago ang isip, bahala ka na Lord, ay, teka lang, ako na. Huwag tayong umasa ng anuman mula sa Diyos. No? Kaya nga, pinapaliwanag ng James in chapter 1, ito po'y sulat ni San Santiago, unang kabanata, talata 6 hanggang 8. Subalit, ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Amen po. So, kapag nagpasya naman tayo na nais natin ang pinakamainam para sa ating buhay at hindi po pwede yung pwede na. At wala na tayong ibang hahangarin pa, kundi ang buhay na inaalok ng ating Diyos. Tatanggapin po natin ito dahil tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Totoo po yun, At bago po kami maghabilin o mag-iwan sa inyo ng napakahalagang talata upang mapanghawakan natin, balikan ko po yung pagnanais ng Diyos. Yung ika-anim, bilang ika-anim po sa kalooban ng Diyos, yung pagnanais niya para sa atin. Na ang ating kinabukasan ay mapuno ng kapayapaan at pagpapala. Diba? Sapagkat if there is peace, for sure there will be prosperity. Diba? Kasi kung saan daw may kaguluhan, ay doon din ang pagdarahop o yung kahirapan sa buhay. Diba? Ito po'y parang normal o natural lamang. After effect ito eh. Kung saan may kaguluhan, asahan mo, dumadating din yung kahirapan. Kaya nga, mahalagang maunawaan natin, udyok ng napakalaking pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Yung kanyang pagmamahal, maunawaan natin that it is
His plan for us, no? Na mapagpala tayo, mapagyaman tayo sa ating buhay. At ito po ay ibinubunga ng kapayapaang iniaalok niya sa bawat isa sa atin. So, okay, Brother Ramil? Amen po. So, babanggitin ko na po ba yung napakahalagang talata, sir? Okay, sige. At nang meron tayong mapanghawakan at ito naman yung katotohanan. Amen. Amen po. Dito po nagpasimula ang lahat. Sapagkat kung may isang talata na nalalaman po natin dapat ng lahat ng mga Kristiyano, ay ito na po yun. Yung talatang John 3:16 na kung saan sinasabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino man na sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Ayan, napakahalaga pong ito po ay ating maalaala, ano? Itanim sa ating puso, itanim sa ating isipan na kung ibig nating maranasan yung napakagandang plano, napakagandang pangarap ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Although, iginagalang ng Diyos, Brother Ramil, no? Iginagalang ng Diyos yung mga personal nating hangarin, personal nating mithiin sa buhay. Pero kung meron mang higit daw, no, na nakaalam, walang iba kundi ang ating Diyos. At ang plano ng Diyos para sa atin, sabi ulit dun sa talata na atin tinunghayan, Jeremiah chapter 29 and verse 11, for I the Lord know the plans that I have for you, the plans to prosper you and not to harm you, and to give you hope and a future. Dito sa saling Tagalog na atin pong tinunghayan, yung chapter 29 verse 11 ng aklat ni Propeta Jeremias, no, ang sabi dito sa teksto na ating tinunghayan, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ayan. Doon sa mga nakikinig at inaabot ng tinig na ito, anuman ang kalalagayan ninyo sa buhay, there is always a hope, no? Laging nandiyan yung buhay na pag-asa. At ito rin pong pag-asa na ito ang siyang panggagalingan ng pagpapanumbalik ng ating mga nanglalambot, mga nanghihina, una kalooban, di ba? Kasi yung poor spirit daw, no, ito ay siyang parang humahatak sa ating physical na pangangatawan. Kaya nga, ano man ang pinagdadaanan ng isang tao, importanteng laging buhay ang pag-asa. Sapagkat sa pamagitan ng pag-asang iyan, huhugot ka ng panibagong lakas para makapagpatuloy ka. Para hindi dumating doon sa punto na, alam mo ba, ang tao pag nawalan ng pag-asa, ang tanging iniisip na lang yan, kunin na siya ni Lord. Sapagkat ano pa ang kanyang gagawin sa mundong ibabaw nito kung wala rin siyang nakikitang magandang idudulot ng kanyang buhay. Amen. Kaya nga importante dito na maunawaan natin kung ano ba ang kalooban ng Diyos. And He plans for the best, diba? Sapagkat ito na nga pangunahing dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Para naman sa pamamagitan natin, siya'y maparangalan. Diba? Kaya nga, ito po talaga ang ating kampanin sa buhay na ito. Ang magsilbing mga buhay na patutuo na mayroong Diyos. At sa ating pamamagitan na nagpapakilalang nandiyan ang Diyos, siya'y buhay, siya'y makapangyarihan, at siya ang Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa atin, wala naman tayong iba nang gagawin kundi ang magbalik ng ating papuri para sa kanyang karangalan. Okay, at binabati po namin yung ating kapatid, si Brother Arthur Ayuban ng BNG Taxi. Siya po yung driver na naghatid sa atin dito kanina, no? Kaya naman maalwan po yung ating pagbabiyahe, sapagkat alam naman natin ang panahon natin dito sa Baguio City, may ulan-ulan, diba? Although gusto nating mag-exercise, maglakad-lakad ng kaunti,
minabuti nating sumakay. Natutuwa naman tayo sapagkat pinaintulot ng Diyos na makatagpo natin si Brother Arthur Ayuban. At pagpalain ka sa iyong paghahanap buhay at nawa nga yung kalooban ng Diyos, yung plano niya para sa iyo ay magkaroon ng kaganapan. Siyempre po, ingatan ka parati na ang makasakay sa iyo ay mga taong mabubuti ang kalooban. Amen, amen. At gusto ko lang banggitin, Brother Romel, na nagpapasalamat ako kasi naging bahagi ako ng programa last Wednesday. Isang malaking karangalan po yun, Sir. Ayan. So, hindi ko po napansin kaagad na may texter pala tayo nung gabing iyon. Amen. At humihingi ng panalangin para kay Brother Boy ng Tobao. Hindi po ako familiar sa lugar, ano? Pero ito po'y mula sa ating kapatid na ang kanyang cell number ay 0947-513-6477. At sana naman doon po sa mga ibig pong humingi ng prayer, humingi ng counseling, ay maglagay din po kayo ng inyong pangalan at sana pakikumpleto yung mga lugar para naman nalalaman namin kung hanggang saan ba umaabot ang pagsasayin papawid na ito. And I'm not familiar with Tobao, ano, pero may nakapagsabi, ito ay parting La Union na ba? Malapit po sa Ago, Sir. Okay. So, happy listening po sa lahat ng mga taga La Union. At gayon din, alam ko, umaabot tayo ng part ng Isabela, part ng dito sa may Biskaya po, Sir. Biskaya. Ayan, Nueva Biskaya. Ko na po. Sister Jenny, isang mapagpalang gabi sa iyo. Ayan, okay. At siyempre sa mga kapatiran natin dito around Baguio City, yan po ang aming pagbati sa inyo ng isang pinagpalang gabi. Nawa ay napagpala kayo sa inyong pakikinig. Hindi ko man namin maisa-isa ang inyong mga pangalan, pero lahat po kayo ay binabati namin. Mamaya, yun pong mga nakalista kay Brother Ramel ay ililift up din natin sa ating closing prayer. Dumako po muna tayo sa ating mga ilang paalala at mga paanyaya. Brother Ramel? Amen po. Bukas po, wag po natin kakalimutan, araw ng Sabado, ang ating lingguhang pagtitipon, ang ating family appointment with El Shaddai. Doon po gaganapin sa St. Vincent Pastoral Center sa may Nagilian Road po, 1:30 ng hapon hanggang 6:00 ng gabi. Tara po at magtampisaw sa biyaya at pagmamahal ng ating Diyos. Ayan. Ulitin ko lang po, Saturday Family Appointment with El Shaddai. Every Saturday, ginaganap po yan dyan sa may St. Vincent Pastoral Center along Nagilian Road. Nagpapasimula po 1:30 ng hapon hanggang sa 5:30 ng hapon. Kung nandito lang naman pa kayo around Baguio City o kaya naman kalapit na bayan, ay malaya pong nagpapaanyaya ang Panginoon upang makaranas tayo ng pagkilos ng kanyang presensya sa ating mga buhay. At Sunday, this coming Sunday, first Sunday of the month, ayan, mayroon tayong gawain dyan sa may dairy farm. At magpapasimula po yan, 3:00 ng hapon hanggang sa 5:00 ng hapon. Every Tuesday, paalala po sa ating mga kamanggagawa, you are all obliged. Ano po? Lalo na po yung mga nag-submit ng kanilang biodatas. Ibig sabihin, nag-alay ng kanilang sarili bilang manggagawa sa ubasan ni Yahweh El Shaddai. Pinapaalala ko lang po, obligado tayo na umattend ng ating workers formation. At siyempre, hindi lang naman po araw ng Martes, kundi lalo't higit sa araw ng Sabado. Ito po yung ipinaglilingkod natin para sa Diyos. Kaya hahanapin po tayo ng ating Panginoon. Amen po. At sa araw po naman ng Merkules, kina Nanay Norby Maglaki po sa may Hangar Market. 3:00 po ang simula hanggang 5:00 ng hapon. Every Thursday po, yan, kagaya po kanina, kahapon, yan, kahapon ang gawain po diyan sa Sacred Heart Chapel sa KM5, La Trinidad, Benguet. Nagpapasimula po ng 6:00 ng gabi hanggang sa 8:08 ng gabi. At yung ating mga masisipag na kamanggagawa dyan, sina Sister Grace Lawa, Brother Romy at Sister Sylvia, sina Sister Glo, yan ang isang sa ating office staff, Sister Mila Sumangki, yan mga taga La Trinidad,
Benguet. And by the way, Brother Ramil, para doon sa mga ibig na magpa-counseling, Opo. ibig na humingi ng pray over, doon sa ating office, Opo. gusto ko lang pong ipaabot na ito po'y matatagpuan sa number 36, diyan sa Brower Road, ayan, Barangay Campo Pilipino. Likuran lang po ito ng St. Vincent Pastoral Center. Friday, yan po sa may Badihoy, Gisad Surong. Tatapos lang po ng gawain. Ayan, Sir. kanina po. At ito'y pansamantalang ginanap sa tahanan ni na Sister Ernaline Gomez. Ano po? So, maligayang pakikinig sa inyong lahat yan. Pero regularly, ito po'y sa kanilang multipurpose dyan sa may barangay hall nila. Nagsisimula ng 5:30 ng hapon hanggang sa 7:30 ng gabi. At yung mga ibig natin pasalamatan, Brother Ramil. Amen po. Maraming salamat po sa lahat ng kapatiran ng gawain ng El Shaddai na sumusuporta po sa ating programa, sa programa po ng Panginoon. At maging kay Governor Fong Juan po sa kanyang pagsuporta. Sa lahat po ng mga nagnanais po na magsuporta pa, bukas pa po ang pintuan para pagpalain din po kayo ng ating Panginoon. So maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ang Diyos po ang magpala at magbalik ng inyong pagmamahal at pagtangkilik. Yes, at para po sa mga comments, suggestions, you can also text us on 09983-777-999. At si Brother Ramil. Sa 0916-713-0318. Okay, at sa atin pong pananalangin, samahan po ninyo kami at tayo po'y dumulog sa presensya ng ating Panginoon. Salamat po, Yahweh, sa mga salita mo. Patuloy mo kaming dalhin sa isang malalim na pagkakilala sa iyo upang magawa namin na ialay ang aming buhay bilang pagsamba namin sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Ito lang po ang aming may babalik sa iyo na pinagmumulan ng lahat, maging ang aming buhay at kalakasan. Nananalig ako sa Panginoong Hesus na siya ay namatay para sa kapatawaran sa aking mga sala. Nakahanda po akong tumalikod sa aking maling pamumuhay at inaanyayahan kita, Panginoong Hesus, na pumasok sa aking isip, puso at aking buhay. Tinatanggap kita, Panginoon na tagapagligtas ko. Maghari ka, ikaw ang maluwalhati at masunod sa aking buhay. Itinataas po namin sa iyo ang aming mga kapatid na may mga pinagdadaanan po sa ngayon. At gayon din para kay Michelle Garcia na tunawin ang bukol sa kanyang kaliwang dibdib. Hayaan mong tanggapin ang magandang kalusugan. Brother Isko Licino upang lubusan at tuluyan ang bigyan ng panibagong sigla, kalakasan. Pagpalain din ang kanyang sambahayan, ang kanyang sister wife na Sister Marcela at ang kanyang mga anak at mga apo. Sambahayan ni Brother Ador Hilengen ng Benguet, ingatan, gabayan at pagpalain. At inililipat namin si Brother Boy ng Tobaw at tinatawag namin ang kapayapaan, katahimikan at pagmamahal sa kanilang buhay. At gayon din Sister Jennifer Ramos ng Natividad na Hilian, Sister Jenny Tomas ng Kayapa, Nueva Vizcaya. At gayon din si Brother Ray Kagiwa, Panginoon. Lahat ng iyong manggagawa sa ubasang ito, mga prayer partners, mula po sa council members, staff, preachers, at mga ministry workers. At Lord, lalo tigit ang buhay ng aming minamahal po ng lingkod, Brother Mike. Lahat ng mga disciples na pinahahayo mo sa iba't ibang dako. Ikaw nga, O Diyos, ang siyang magpala at hayaan mo ang panalangin ito'y magkaroon ng katugunan. At pagalingin mo lahat ng hindi namin nabanggit, ang mga pangalan sa kanilang karamdaman at tugunin sila sa lahat ng kanilang pangangailangan. Ikaw, O Diyos, ang aming sandigan, ang aming kalasag at kalakasan. Ikaw ang kasapatan sa aming buhay. Ikaw ang mabuting pastol. Sa iyo ay wala kaming kakulangan. Idinudulog namin ang lahat ng ito kasama ang aming inang Birhen Maria sa trono ng iyong masaghanang pagpapala at habag sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Amen.
At dumako na po tayo sa ating pong paghihiwa-hiwalay. Muli, kami ay nagpapaalam pansamantala at hanggang sa susunod, naglayin po ninyo ang pagpapala, paggabay at pag-iingat ng ating Yahweh El Shaddai. Ako po ang nakasama ni Brother Ramil ngayong gabi, ang inyong kapatid, kaibigan, ka-prayer partner, Brother Tony Sacapanyo. Muli po, mapagpalang gabi sa atin lahat. Brother Ramel Pusantas po. God bless you all. Sakto, sir. Matawin natin yung sinobra. Karapat natin abang niyo po bukas na sa Facebook at sa YouTube. Pwede po pa naman laro-laro dyan na nasa patuloy tayo Oh. kaya pwede rin po na in advance mag-YouTube din mo na sasabihin kung sakalang nagpupundan tapos play mo na po dyan. I invite you to pray the national prayer for the papal visit Tapos na on January Nung 2015. dumating po tayo kina In the name of the kasi Father, nabuto pa natin and of the tapos Son, pala nag-play pa and sila of the ng songs Holy mga 30 minutes. God of mercy and compassion, Kasi talaga siguro nila we come to you in our need and lift up to you our nation as we prepare for the apostolic visit of Pope Francis. After every invitation, we sing together, Bless your church, Lord, that we may be faithful to the Pope, the vital of Christ on earth. Bless your church, Lord, that we may be eager to meet and listen to Pope Francis. Bless your